Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga kababayan na nasa edad na mahigit 60 anyos at tumatanggap ng pensyon o iba pang benepisyo sa pamamagitan ng ATM. Sa video na ito, tatalakayin natin ng malalim ang bagong mga panuntunan at alerto na ipinatupad simula ngayong Pebrero 11 at kung ano ang kailan dapat gawin ng bawat senior citizen upang hindi maantala o magkaroon ng problema sa pagkuha ng cash sa kanilang ATM. Ang usaping ito ay napakahalaga dahil maraming senior citizens ang umaasa sa ATM withdrawal bilang pangunahing paraan ng pagtanggap ng kanilang pensyon at tulong pinansyal. Ang SSO, GSYS at iba pang ahensya ay patuloy na nag-a-update ng kanilang mga pulisya at tuntunin upang masigurado ang kaligtasan ng mga benepisyaro at maiwasan ang mga pagkakamali o panlilinlang. Ngayon, mayroong bagong alituntunin na kailangang sundin ng mga senior citizens lalo na kung sila ay mahigit 60 anyos at regular na tumatanggap ng pensyon o iba pang cash benefits sa pamamagitan ng ATM. Ito ay inilabas upang mas maging ligtas, epesyente at patas ang sistema para sa lahat ng benepisyaro. Ngunit marami pa rin ang nalilito kung paano ito ipatutupad at ano ang mga hakbang na dapat gawin. Sa umpisa, mahalagang maunawaan na ang bagong panuntunan ay hindi basta pagbabago sa halaga ng inyong pensyon o tulong. Ito ay pagbabago sa paraan ng pagkuha ng cash lalo na sa paggamit ng ATM. Ang pagbabagong ito ay nakabatay sa pangangailang ma-verify ang pagkakakilanlan ng benepisyaro, awam, masigurado na walang fraudulent transaction at maiwasan ang mga insidente ng scam o maling pagkuha ng pera ng iba. Dahil dito, may mga bagong hakbang na kailangang sundin ng senior citizens bago, habang at pagkatapos mag-withdraw sa ATM. Una sa lahat, bago pa man pumasok ang ika-11 ng Pebrero, mahalagang i-verify ang inyong personal na impormasyon sa bangko kung saan kayo tumatanggap ng pensyon. Ito ay nangangahulugan na ang inyong pangalan, address at iba pang detalye ay dapat eksaktong tumutugma sa kanilang record. Ang mga maling detalye ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pagpasok ng pera o maaaring hindi agad ma-release ang cash. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng abiso mula sa bangko o SSS-GSIS tungkol sa verification, huwag itong ipagsawalang bahala agad na kumilos at ayusin ang anumang inconsistencies. Pangalawa, may mga bagong kondisyon sa pag-withdraw mismo sa ATM. Ang mga senior citizens na mahigit 60 anyos ay maaaring hilingin na magpakita ng valid ID at ibang supporting documents bago sila payagan na mag-withdraw ng malaking halaga ng cash. Ito ay isang hakbang na naglalayong tiyakin na ang pera ay napupunta sa tamang tao at hindi ginagamit ng iba na hindi karapat-dapat. Ang pagdadala ng mga IDs tulad ng Senior Citizen ID, Passport OID ay makakatulong upang mas mapabilis ang proseso. Kung ang ATM card ay nag-e-expire o nasira na, pinapayuhan na ito ay i-renew bago pa man ang petsa ng bagong panuntunan. Ang pangatlong bagay na dapat tandaan ay ang alimitasyon sa withdrawal o overdrafton na ipinatutupad ng ilang bangko. Sa ilalim ng bagong mga panuntunan, maaaring may itinalagang maximum withdrawal amount kada araw para sa mga senior citizens. Ito ay hindi nangangahulugan na bababa ang kabuuang pensyon o cash benefit na matatanggap mo, kundi ito ay isang paraan lamang upang maiwasan ang biglaang pagkuha ng malaking halaga na maaaring magdulot ng panganib kung ito ay mawawala o magnakaw. Kaya bago pumunta sa ATM, mahusay na planuhin kung magkano ang talagang kailangan mo at kung ano ang pinakamainam na paraan upang hatiin ang iyong pagkuha sa loob ng ilang araw o linggo. Pangatlo, pinapayuhan ang lahat ng senior citizens na maging maingat sa
paligid kung sila ay magwi-withdraw sa ATM? Maraming pagkakataon na may mga taong nag-aabang sa paligid ng ATM at sinusubukang manloko o magnakaw ng pera ng iba. Kaya huwag mag-withdraw kung walang kasama o kung tila hindi ligtas ang kapaligiran. Mas mainam na may kasamang mapagkakatiwala ang anak o kamag-anak upang maging mas panatag ang iyong transaksyon. Ang iyong kaligtasan ay kasing halaga ng pera na iyong pinagbabanatan. Pang-apat, may mga pagkakataon na ang mga bangko o institusyon ay humihiling ng biometric verification bago payagan ng cash withdrawal, lalo na kung ito ay lampas sa regular na amount. Ito ay bahagi ng bagong mga panuntunan na naglalayong masiguro na ang benepisyaro ay siya nga mismo ang humihingi ng cash. Ang biometric verification ay maaaring fingerprint o iba pang paraan depende sa capabilities ng bangko. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng ilang abala, ngunit sa pangatagalan, ito ay dagdag proteksyon laban sa identity fraud. Isa pa sa mga bahagi ng bagong panuntunan ay ang ipag-activate o pag-update ng inyong ATM card. Bago pa man ang Pebrero 11, ang hindi pag-activate o hindi pag-update ng card ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pag-release ng cash o maaaring hindi ito gumana sa araw ng withdrawal. Kaya kung ang ATM card ay bago pa lamang o hindi regular na nagamit, mas mainam na ito ay subukan at i-update sa bangko upang masiguro ang maayos na transaksyon sa darating na petsa. Kasama rin sa bagong mga alituntunin ang mas mahigpit na pag-monitor ng mga bangko sa mga transaksyon na nagaganap mula sa mga account ng senior citizens. Ito ay nangangahulugan na anumang kahina-hinalang activity ay agad na iniiimbestigahan upang maiwasan ang panlilinlang o hindi autorisadong paggamit. Sa ganitong sistema, mas nagiging ligtas ang pera ng mga pensioners, ngunit kailangan din ng pakikipagtulungan ng mga may-ari ng account. Kung may napansin kang kakaibang transaction, agad na makipag-ugnayan sa bangko. Tulad ng nabanggit, ang mga bagong panuntunan ay inilaan hindi upang pahirapan ang mga senior citizens, kundi upang masiguro ang mas ligtas at episyenteng sistema. Ngunit dahil ito ay pagbabago, maaaring magkaroon ng ilang kalituhan sa simula. Kaya ang pinakamahalagang payo ay huwag magmadali at huwag agad maniwala sa mga balitang walang sapat na batayan. Ang opisyal na pahayag mula sa bangko, SSS o GSIS ay ang tanging pinagmumula ng tama at kumpirmadong impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang kung paano mo personal na maaayos ang iyong paghahanda bago pa man dumating ang Pebrero 11. Ang una ay ang pag-update ng iyong personal na impormasyon sa bangko at sa SSS GSIS. Siguraduhin ang iyong pangalan, address at iba pang detalye ay tama at tugma sa inyong mga record. Ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pag-release ng cash. Pangalawa, tiyakin na ang iyong ATM card ay aktibo at hindi pa expired. Kung ito ay malapit ng mag-expire, huwag ipagwalang bahala. Agad itong ipalit o i-renew sa bangko. Ang isang expired o hindi aktibong card ay hindi papayagan na gumana sa araw ng withdrawal. Pangatlo, magkaroon ng plano para sa iyong cash withdrawal. Huwag basta mag-withdraw ng malaking halaga sa isang araw. Mas mainam na hatiin ito sa ilang araw kung kinakailangan upang mas mapanatili ang kaligtasan at mas siguradong hindi ka mauubusan agad ng pera. Pang-apat, maging aktibo sa pag-check ng mga official announcement mula sa bangko, SSS, GSIS o lokal na pamahalaan. Ito ang mga lehitimong pinanggagalingan ng impormasyon. Iwasan ang paniniwala agad sa mga sabi-sabi sa social media na hindi kumpirmado. At panghuli,
Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa iyong pamilya o mga taong pinagkakatiwalaan. Ang isang simpleng paalala mula sa anak, apo o kapitbahay ay malaking tulong upang hindi ka malito sa mga bagong panuntunan. Sa kabuuan ng bahaging ito, ang mahalagang tandaan ay ang pagiging handa, maingat at mapanuri moment. Ang mga bagong panuntunan mula sa Pebrero 11 ay may layuning protektahan ang kapakanan ng mga senior citizens. Sa tamang pag-unawa at tamang paghahanda, masisiguro mong matatanggap mo ang iyong pensyon o benepisyo ng maayos at ligtas. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga pinakakaraniwang tanong tungkol sa bagong panuntunan at bibigyan natin ito ng mas simpleng paliwanag upang mas madali mong maunawaan at maisagawa sa iyong araw-araw na buhay. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, tutok naman tayo ngayon sa mas detalyadong paliwanag tungkol sa mga bagong panuntunan sa ATM para sa mga senior citizen na mahigit 60 anyos at kung paano ito direktang makakaapekto sa inyong pangaraw-araw na pagkuha ng cash simula Pebrero 11. Ang layunin ng bahaging ito ay gawing mas malinaw ang mga dapat gawin. Iwasan ang kalituhan at higit sa lahat ay mapanatili ang inyong kaligtasan at kapayapaan ng isip. Isa sa mga pinakamahalagang pagbabago na kailangang maunawaan ng mga senior ay ang mas mahigpit na pagbabantay ng mga bangko sa ATM transactions. Ito ay bahagi ng mas pinalakas na sistema upang maiwasan ang identity theft, ATM fraud at maling paggamit ng pension accounts dahil maraming senior citizen ang nabibiktima ng panlilinlang minabuti ng mga bangko at ahensya na magpatupad ng dagdag na proteksyon. Kahit pa ito ay mga hulugan ng dagdag na hakbang bago makapag-withdraw ng cash. Para sa ilang senior, maaaring mapansin na ang kanilang ATM card ay pansamantalang hindi gumagana o may limitasyon sa withdrawal. Hindi ito agad nangangahulugan na may problema sa inyong pensyon. Sa maraming kaso, ito ay dahil lamang sa kinakailangang verification. Halimbawa, kung matagal nang hindi nagagamit ang ATM card o kung may pagbabago sa personal na impormasyon, maaaring pansamantalang i-hold ng bangko ang transaction hanggang ito ay ma-verify. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pag-update ng records. Ang pangalan, birthday, address at iba pang detalye sa bangko ay dapat eksaktong tugma sa record ng SSS, GSIS o iba pang ahensya. Kahit maliit na pagkakaiba tulad ng maling middle name o kulang na detalye ay maaaring magdulot ng delay. Kaya mainam na personal na magtungo sa bangko kung may natanggap na abiso ukol dito. Isa pang mahalagang punto ay ang limitasyon sa araw withdrawal. May ilang bangko na nagtakda ng mas mababang daily withdrawal limit para sa senior accounts, lalo na kung ito ay pension-related. Layunin nito na maiwasan ang biglaang pagkawala ng malaking halaga ng pera kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang insidente. Hindi nito binabawasan ang kabuuang benepisyo, ngunit hinihikayat ang mas maingat at planadong pag-withdraw. Para sa mga senior na sanay ng mag-withdraw ng buong pensyon sa isang araw, maaaring kailanganin na baguhin ang nakasanayang gawain. Mas mainam na hatiin ang pagkuha ng pera sa ilang araw depende sa pangangailangan. Sa ganitong paraan, mas ligtas ang inyong pera at mas madaling mapamahalaan ang gastusin. Mahalaga ring pag-usapan ang issue ng ATM assistance. May ilang senior na humihingi ng tulong sa hindi kakilala upang mag-withdraw ng pera. Ito ay lubhang mapanganib. Sa ilalim ng bagong panuntunan, mas hinihikayat ang mga senior na humingi ng tulong lamang sa mga pinagkakatiwalaang anak, kamag-anak o authorized companion. Ang pagbibigay ng ATM card at PINE sa ibang tao ay lubos na hindi inirerekomenda.
Kasama rin sa mga bagong paalala ang pag-iwas sa mga ATM na nasa liblib o madilim na lugar. Pinapayuhan ang mga senior na pumili ng ATM na nasa loob ng bangko o sa mga lugar na may security guard. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib. May mga bangko rin na nagpatupad ng karagdagang authentication tulad ng one-time verification sa branch kapag may kahina-hinalang transaction. Halimbawa, kung biglang may malaking withdrawal na hindi karaniwan sa account, maaaring pansamantalang ihto ang transaksyon at hingin ang personal na pagpunta ng account holder. Bagamat ito ay maaaring magdulot ng abala, ito ay para sa proteksyon ng senior citizen. Isa pang dapat bantayan ay ang pagdami ng peking impormasyon online. Kapag may bagong panuntunan, may mga taong sinasamantala ito upang manakot o manghingi ng pera kapalit ng umano'y tulong. Tandaan, walang ahensya o bangko ang hihingi ng bayad upang ma-release ang inyong pensyon o cash. Kapag may ganitong hiningi, ito ay malinaw na scam. Para sa mga senior na walang access sa internet, mainam na umasa sa opisyal na anunsyo sa bangko, barangay o sa tulong ng pamilya. Ang pakikipag-usap ng direkta sa bangko ay mas ligtas kaysa umasa sa tsismis o sabi-sabi. Sa puntong ito, mahalagang bigyang diin na ang mga bagong panuntunan ay hindi kaaway ng mga senyor. Ito ay ginawa upang maprotektahan kayo. Bagamat may kaunting abala sa simula, ang pangmatagalang layunin ay mas ligtas at mas maayos na sistema ng pagkuha ng pensyon at cash benefits. Ang tamang kaalaman ay nagbibigay ng lakas ng loob. Kapag alam mo ang iyong mga karapatan at responsibilidad, mas madali mong mahaharap ang anumang pagbabago. Huwag matakot magtanong sa bangko o sa kinauukulang ahensya. Ang pagtatanong ay hindi kahinaan kundi katalinuhan. Sa kabuuan, ang part 2 na ito ay nagsisilbing gabay upang mas maunawaan ng mga senior citizen ang praktikal na epekto ng mga bagong panuntunan sa ATM. Sa pagiging handa, maingat at mapanuri, masisiguro ninyong mananatiling ligtas ang inyong pera at hindi maaantala ang pagtanggap ng inyong benepisyo. Sa susunod at huling bahagi, tatalakayin natin ang mga pangwakas na paalala, mga madalas itanong at isang positibong mensahe upang ang bawat senior citizen ay makaramdam ng kapanatagan at kumpiyansa sa pagharap sa mga pagbabagong ito. Dito na tayo sa huling bahagi ng ating talakayan tungkol sa alerto sa ATM para sa mga senior citizen na mahigit 60 anyos at sa mga bagong panuntunan sa cash simula Pebrero 11. Sa part na ito, bibigyan natin ng malinaw na buod, mga huling paalala at isang mahalagang mensahe para sa lahat ng senior at kanilang pamilya upang maiwasan ang problema at stress pagdating sa pagkuha ng pera. Una sa lahat, tandaan po natin na ang mga pagbabagong ito ay hindi para pahirapan ang mga senior citizen. Ang pangunahing layunin ng mga bangko at ahensya ay proteksyon. Proteksyon laban sa scam, panlilinlang at bigla ang pagkawala ng inyong pinaghirapang pensyon at ipon. Sa panahon ngayon, mas dumarami ang nananamantala lalo na sa mga nakatatanda kaya mas pinahigpit ang mga patakaran. Isa sa pinakamahalagang dapat tandaan ay ang pagiging alerto sa inyong ATM transactions. Ugaliing i-check ang resibo, ang balance at siguraduhing walang kahina-hinalang galaw sa inyong account. Kapag may napansing kakaiba, kahit maliit lang, agad na makipag-ugnayan sa bangko, huwag maghintay na lumaki ang problema bago kumilos. Para sa mga senior na nahihirapang maglakad o pumunta sa bangko, makabubuting humingi ng tulong sa anak o kamag-anak na tunay na mapagkakatiwalaan. Kung may authorized representative, siguraduhin ito ay rehistrado at kinikilala ng bangko.
Iwasan po ang pagbibigay ng ATM card at PIN sa kapitbahay o sa hindi lubos na kilala kahit pa mukhang mabait o palaging tumutulong. Mahalaga rin na maging maingat sa mga balitang napapanood o nababasa sa social media. Hindi lahat ng viral na balita ay totoo. May mga peking anunsyo na nagsasabing mako-confiscate daw ang ATM, mawawala ang pensyon o may bayad para makapag-withdraw. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng inyong pensyon at cash benefits. Kapag may humingi ng pera kapalit ng tulong, malinaw na scam po iyan. Sa ilalim ng bagong panuntunan, mas mainam na planuhin ang pag-withdraw ng pera. Huwag ilabas lahat kung hindi naman kailangan agad. Mas ligtas kung may natitira sa ATM account at unti-unti itong kinukuha ayon sa pangangailangan. Bukod sa mas ligtas, mas natutulungan din nito ang senior na mas maayos na mabudget ang kanilang pera. Para naman sa mga senior na first time makararanas ng delay o aberya sa ATM, huwag po agad magpanik. Kadalasan, ito ay simpleng verification lamang. Makipag-usap ng maayos sa bangko at dalhin ang mga kinakailangang dokumento tulad ng valid ID at pension details. Ang pagiging kalmado at maalam ay malaking tulong para mas mabilis maresolba ang problema. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang aral dito ay kaalaman at pag-iingat. Kapag alam ninyo ang inyong karapatan at ang mga bagong patakaran, mas nagiging madali ang pagharap sa mga pagbabago. Ang senior citizen ay dapat igalang at protektahan at bahagi ng proteksyong ito ay ang tamang impormasyon. Bago tayo magtapos, gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng nanonood at patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Ang layunin ng channel na ito ay maghatid ng malinaw, updated at kapakipakinabang na impormasyon lalo na para sa ating mga senior citizen at kanilang pamilya. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At higit sa lahat, mag-subscribe sa aming channel para lagi kayong updated sa mga balita tungkol sa SSS, GSIS, pension, ATM updates at iba pang mahahalagang impormasyon. Pindutin na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong upload. Maraming salamat po. Ingat palagi at naway manatiling ligtas at payapa ang inyong pensyon at kabuhayan.